tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Ang bawat araw, kung pagsisikapang pag-aralan ng mundo, mahihirapan ang isip ng tao. Subalit, kapag ginusto ng Ama, sang iglap, sandali lamang, kayang ituro niya ang higit na marapat na dapat matutunan. Kaya't walang mangmang sa Kanya. Mangmang ka sa pananaw ng kapwa mo, mangmang ka sa sanlibutan ito, subalit sa Kanya, kaya Kanyang patalinuhin sa Kanyang kalooban at kagustuhan. Ang batid mo'y di batid ng kapwa mo, bagamat sa palagay nila'y mas marunong sila sa'yo. Ang batid nila, di mo man batid kapag ginusto ng Ama na pababatid sa'yo. Kaya nga't kay ganda ng kaloob niya, kay buti ng kaloob niya, espiritu ng karunungan, halina't kayo'y siya'y samahan, makiisa't tumangkap na tuwiran. Doon sa hindi niyo namamalayan, nasisidlan kayo ng di niyo namamalayan na karunungang higit na marapat niyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Palibhasa ang Kristo ay hindi nakipagpaligsahan ng galing, hindi nakipagtagisan ng karunungan, hindi pinakita at sinalarawan ang kanyang kagalingan at karunungan na taglay sa pakikipagtalastasan at sa pakikipagpaligsahan, kundi sa pagsasabuhay sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Kaya ang mga taong di nakaunawa, ang palagay sa kanya ay isa siyang baliw, isa siyang nagmamagaling. Nilalagpasan ang Diyos, yan ang paratang at bintang. Tinutularan ang Diyos. Hihigit pa ba siya kay Moises? Wika ng ilan. Ganyan niya ang paratang at bintang ng tao sa kapwa-tao. Subalit, sino bang higit na nakababatid kung sino ang tao sa pananaw ng kapwa-tao? Hindi nga ba't ang Ama na nakakakilala at nakababatid kung sino ang tao? Kaya't mapapalad ang mga nakikiisa at tuwirang nadaramay Ama. Mapapatotohanan na kung papaano siya nagbigay buhay, mapapabatid niya rin ang marapat na kanilang maging kaukulan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Minsan, pinagtatakha ng tao kung paano nasasabi ng kapwa-tao yung sinasabi nila. Subalit ang hindi nila batid, wala man lang pinag-aralan sila o pinagsunugan ng kilay para iyon ay matutunan nila at mabigkas sa harapan ng kapwa-tao nila. At yun nga ang Ama, gayon nga siya, sapagkat ang Ama ay Ama at ang Ama ay Diyos. Kaya't ang Diyos ay maraming alam kaysa tao. Ngunit, ang tao hindi matutunan kung sino siya kung hindi siya kikilalanin at hindi siya susuriin, tatanggapin. Kaya't kung papaano ang karunungan pang tao ay pang tao. Ang karunungan pang sanlibutan ay pang sanlibutan, subalit ang karunungan pang espiritual, pang sanlibutan, pang tao at pang kaluluwa. Buhay bang Ama?
Gayon na nga ang pawang katotohanan, kaya't kay palad ng mga nagsisikap matuto sa kaukulan niya, marunong na sa sanlibutan, marunong pa sa pangkaukulan na pangkabanalan, kay palad mo sapagkat natutunan mo ang dapat mong matutunan. Kaya't ang wika ng Ama, halik kayo mga anak ko, kayo mag-aral sa akin at kayo matututo. Ang karunungan ko ay sisilid ko sa isip at diwa nyo, na hindi kayo magiging malabis at hindi kayo maliligaw sa mundong ito, sapagkat kung paano nyo kinikilala ay ako, ipapatupad ko sa inyong buhay kung anong marapat na makabubutit ikaliligayin nyo. Kaya kapag lumapit ka sa Kanya at hinanap mo siya, gulong buhay mo, isasayos niya. Litong isip mo, papayapain niya. Bagabag na damdamin mo, papanatagin niya. At ang lisya mong daan, itutuwid niya. Sapagkat siyang daan ng katotohanan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Bilang tao, maraming gusto ang isip at damdamin bilang katauhan. Subalit, kapag nanaigang kalooban ng Ama, ang gusto mo isusuriin mo muna, ito bagay dapat kong tanggapin, dapat kong kamtin, dapat kong suungin, dapat kong ipakipaglaban, o dapat ko kayang gawin. Kaya't kung nasuri ng Espiritu sa iyong katauhan at pinagtanto at pinaglimi ka ng lubusan, ikaw mismo sasabihin niya, magpigil ka sa iyong sarili. Sapagkat kung pananaigin mo lahat ang gusto't nasa mo, mahirapan ka anak ko. Sapagkat di lahat ng nasa mo at lahat ng gusto mo'y sa iyo ito. Sapagkat kung papaano ang lahat ng ginawa ko sa mundo, hindi ko pinagsabay-sabay sa isang araw ito, magaganap din sa inyo ang may ngayon, may bukas, may makalawang bibigay ako. Kaya't kung lahat ng tayo marunong maghintay, magbantay at magpakasakit muna, walang mabibigo, lahat ay magtatagumpay. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't ng panahon ni Isaias, nagbigkas siya ng mga ganitong kataga. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya ipaglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang initalas ng tabak. Sintalas ng tabak, siyang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan ko, ako'y dadakilain ng mga tao. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko na ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako'y panganak, ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas pangalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Diyos ay tagapagligtas ng Israel at nagsabi sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa. At inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpupugay sa iyo at yuyukod ang mga pinuno bilang paggalang sa iyo. Yaw na nga ang tuwirang binaybay ni Isaias. Sinambit ng bibig niya, tinudla sa bibig niya. Yaw na nga ang salita ng Ama, kabila ay tabak. Nang sinuman tamaan ito'y titimo sa puso't isipan nila.
Kaya't ang sino mang nakilalay siya, tuwirang napapatotohanan ng pagbabago nila. Mga minamahal, hindi madali ang pagbabagong buhay ng tao. Hindi madaling gumawa ng pagbabago. Subalit magaan ito para sa Ama, kaya't kung susubukan lamang ng taong siya'y tatanggapin at kikilalanin, at isa sa alang-alang ay siya, walang mahirap para sa kanila, bagkos magaan na nagagawa ang mahirap para sa tao, yamang ang Amang magaang nagpapagaan ng gawa ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sa sarili nyo, mag-experiment kayo. Nang makuha nyo yung conclusion. Halimbawa, nasuri mo sarili mo, dati akong matampuhin. Subalit nagpakilala na sa akin ng Diyos na aking tinatawagan at binago niya ang aking damdamin. Kung kayang may magbibigay pagtatampo sa akin upang buhayin ang pagtatampo kong ito, tatanggapin ko pa kaya at bubuhayin ko sa puso ko, yamang ako'y nahirapan noon at nang makamtan ko ang amay wala, yung hirap ng loob ko. Aba, katanga ko naman para tanggapin ko muli ang dati kong pagkatao. Kaya ang mga nagninilay at nagtuturan na nasa nilang magbago, sinasabi nila sa sarili, ayaw ko nang magbalik sa dating ako. Buhay bang Ama? Sapagkat sila mismo na pagtanto nila, mahirap ang pagkatao nila noon. Kapag ikaw ay isang taong magagalitin at nasubukan mo na yung hindi nagagalit, susurin mo ngayon ang sarili mo. Saan ba ako nasasarapan ng pakiramdam? Sa nagagalit ako o walang galit ang puso ko? Aba, katanga ko naman. Noong nagagalit ako, lagi masakit ang ulo ko, masakit ang bato ko, masakit ang dibdib ko. Nang hindi na ako nagagalit, kay ligaya ng puso ko, aba, alin kaya pipiliin ko? Itatakwil ko ang sarili ko. Yaon na nga sinasabing, itakwil nyo ang sarili nyo. Para na sa gayon, kapag tinakwil nyo ang sarili nyo, ang tinanggap nyong Ama na magbubuhay ng damdamin nyo, siyang mananahan at magsisikap namang ito, ay gawin sa inyong marapating buhayin, yamang ang Espiritu niya ang tinanggap at nanahan sa inyo. Mga mahal, hindi ito tip ni Apo Conching. Ito'y tip ng Espiritu Santo. Sapagkat bilang tao walang makapagpapatibay nito, subalit Espiritu Santo, mapagtitibay na totoong totoo at pawang katotohanan. Subukan mo tao, nang ikaw mismo, masagot mo ang tanong mo, bakit kaya sumasakit ang ulo ko? Ano bang pinagkasakit nito? Nasuri mo, nag-isip ako ng isip, nag-isip ako ng nag-isip, kasi ganito, ganito, ganon, kasi ganoon, ganyan, ganyan. Alin kaya ang masarap? Sumasakit ang ulo sa kakaisip o walang iniisip na hindi sumasakit ang ulo? Wala ba akong isip? Kaya nga ako nag-iisip dahil may isip ako. Hindi naman sinabi ng Ama na abnormal ka, huwag ka nang mag-isip. Hindi gayon ang sinabi ng Ama. Ang sinabi ng Ama, ang isipan mo'y gagamitin ko, tatalaan ko ng mabubuting aral ko upang iyaon ang pagnilay at bulayin mo. Kung ako'y ako sa'yo, ito magaganap sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya't mabubuhay ang salita niya na may pagkabuhay ngang totoong makapangyarihan sapagkat itong wika niya, ang salita ko'y nagbibigay buhay at sigla sa makatwid. Nang binuhay mo at pinasigla naman ng Ama ang diwa mo, pinatibay niya sa sarili mo, aba anak ko, ako'y nasa iyo, kilalanin mo lubos mga aral ko, isabuhay mo ito, wag pag-aralan mo lamang upang magkaroong katuparan sa buhay mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung sa dating ikaw, wala kang kasiyan, wala kang kakontentuhan kahit anong nasa iyong harapan, hanap ka pa rin ng hanap. Nang maramdaman mo ang Ama, nagkaroon ka ng kakontentuhan at kasiyahan. Dating ang gusto mo, may apretada ka na, may murkon ka pa, mayroon ka pang lechon, mayroon ka pang linaga. Sabi mo sa sarili mo, nang kain ako ng kain ng ganito, ano na iba? Bibig ko lang nasasarapan, katawan ko'y nahihirapan.
At ngayon wala akong kinakain ng mga ganito. Ako'y naliligayahan na lumalakas pa katawan. Aba, katanga ko naman. Kapag ang dating takaw ko'y hindi ko babaguhin. Samantalang ngayon, ako'y masaya, maligaya, kahit ang kinakain ko'y ilan lamang. Mga minamahal, ilan lamang paalala ito para magsuri bilang tao. Subalit hindi ito masusuri ng taong di pinagninilayan ng aral ng Ama, sapagkat ang pag-aaral nila ay pang tao at pang sanlibutang karunungan, kaya't di maabot, maarok, di matalos ang katotohanan. Mga minamahal, katotohanan ang aking tinuturan. Ngunit sino si Apo Kunching para pagtiwalaan, paniwala at tanggapin yung binigkas sa harapan? Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaong baga, may mga magka-eskwela, nagkasama-sama. Ngayon, tinanong ang bawat isa, natapos ka ba, Eka? Sa kahirapan namin, di ako natapos eh. Ano ngayon ang kinabubuhay mo? Salamat naman sa Diyos at may negosyo ako. Ikaw ba, Eka? Ay, tapos Eka, ako ng engineer. Anong trabaho mo? Bakante nga ako. Sino ngayon ang mapalad? Mga minamahal, yan ang dapat pagnilayan ng tao. Yan ngayon ang dapat pag-aralan ng tao. Yan ngayon ang pagbulay-bulayin ng tao. Kahit ano pang ginawa mo at gagawin mo, maliwanag nga ang winika ng kapatid niyong tumindig sa harapan. May mga taong negosyo ng negosyo, hanabuhay ng hanabuhay, ganun pa rin, kamatayan, walang pagbabago. Subalit, meron ngayon palang nagsisimula, umuunlad na. Meron palang ngayon nagsisimula, kumikita na. Meron ngayon palang nagsisimula, pinaganda na. Meron pagkatagal-tagal, walang pagbabago buhay niya. Iyaon ang patuto ng Ama. Kapag hindi mo siya kilala at di mo kinikilala, hirap na hirap ang loob mo, hirap na hirap ang isip mo. Sapagkat ang katawan mo'y ginugugol mo ang araw at gabi para kumita ka bilang tao. Ngunit, nang masumpungan mo ang Ama mo, ang wika niya ay sasaayos ko buhay mo. Tanggapin mo lamang, sundin ako. Ako mismo gaganap sa'yo. Mga minamahal, kaya nga't marami ang namatay na hindi naligayahan. Marami ang namatay na puro dosa ang nakamtan, sapagkat sa habol ng bukas nilang buhay. Ang wika ng Ama, kung ako'y kilala nyo, lagi niyong tandaan, may bukas akong nakalaan sa inyo. Kung kinakailangan gawin ko ito ngayon, gagawin ko. At kung kinakailangan ibigay ko ito bukas, bukas ko ibibigay. Kaya't hanapin nyo man, di nyo makikita. Hilingin nyo man, di nyo makakamtan. Ngunit hindi nyo man hilingin at hindi nyo man hanapin, kapag takda kong ibigay sa inyo, magigitla na lamang. Mga minamahal, yaon ang pagkilos ng Amang kaiba sa lupa. Yaon ang pagkilos ng Amang kaiba sa tao. Sapagkat ang tao nga'y mahirap ang diwa na makaunawa kung kalooban niya lamang ang pasisikalit pairalin. Kailan maabot matatalos itong aking aral. Kaya't ang may pandinigay na karinig, sumainyo ang kapayapaan. Pagtatakha ng tao, wala naman ekang trabaho yan. Kagaganda ng mga bag niya Nakita ko kayan, mamahalin. Saan ba'y kanyang kinukuha? Yun ba'y katakataka? Kung nakikita ng Ama, ikaw na anak niya, di ka man humihiling, di ka man humihingi, at di ka naghahanap? Ang hinihiling mo'y magliwanag ang diwa mo, ang hinahanap mo'y mga aral niya, ang sinusunod mo'y tuntunin niya, ano't di ka niya bibigyan ng kasiyahan. Kaya kung magkamisan, sinasabi ng tao, saan naman niyang kinuha? Ang mahalaga, hindi nagmula sa nakaw, hindi nagmula sa pandarambong. Ito'y nagmula sa kaloobang mainam at mabuting handog ng Ama. Yaw ng patuto, natuto kang magmahal, anak ko, may magmamahal ng totoo sa iyo. Sapagkat higit kong ipadadama ang pag-ibig ko, yamang pinadadama mong pag-ibig ko sa mga anak ko. Kaya't ang marunong magmahal ay mamahalin, at ang tapat sa akin, katapatan ko'y padarama ko rin. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Pinakamahirap kamtin ang alam mong di mo kayang kunin.
Subalit sa mamanding kapangyarihan, walang hindi may bibigay may papakitang tuwiran. Kapag ito'y ginustot, inalay sa sinuman, siyang iglap kaya niyang gawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay bang Ama? Kaya't kung ang tao lamang ay may kababaan ng loob at tuwir ang kilala at damang-dama ng Ama, matutuwa pa magagalak habang hinahamak. Sapagkat alam mo ang katotohanan, ang mapanghamak ay may kalalagyan at may takdang paniningil ang Ama. At ikaw na hinahamak, may takdang itataas kanya. Kaya kung kayo'y hinahamak-hamak, kayo'y matuwa't magalak. Sapagkat hindi ninyo nakikita kung anong bukas ng kapwa nyo. Ngunit ang Ama, kitang-kita niya ang para sa kaninong tao. Kaya matuwa kayo sa halip na magalit pa. Mahabag kayo sa halip na magngangawa kayo, sapagkat kung alam ng kapwa nyo ang mga ginagawa at sinasabi nila, hindi nila gagawing sakta ng damdamin ng bawat isa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Kapag nakita ng Ama, matwid kang tumanggap sa Kanya, kinilala mo'y siya. Ang hindi mo inaasam na pagkain makakain mo. Ang hindi mo inaasam na bagay makukuha mo. Ang hindi mo inaasam na salapi, nagigitla ka. Bakit nagkakaroon ka? Na hindi mo ninakaw, hiningi at pinagwalang hiyaan. Sapagkat ang Ama mong nagpapadamat, nagpapakilala, mahiwaga ako sa buhay mo, anak ko. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, kaya nga't may mga anghel na turingan, 2 uri ang anghel. Uri na mabuti at masama. Sapagkat gayon si Satanas. At ang anghel naman ng Ama ay mabuting matuwid. Kaya't ilan sa mga ganito ang nasa inyo? Sa mabuti o sa masama? Suriin nyo. Kung nababatid nyong sa mabuti kayo, ipagpatuloy gawin nyo. Kung nababatid nyong sa masama kayo, suriin nyo, talikdat iwanan nyo. Sapagkat kung anong pinili nyong mas maganda at mabuti para sa inyo, higit na nalugod ang Ama sa mabuting layo ninyo. Mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Makatututol ba ang tao sa Ama kapag kumilos na siya sa diwa't kalooban nito? Kaya't may mga tumutupad na di nila batid paano silang tumatalima. At ang mga ginagawa nila ay kinagigitla nila at kinatutuwa ng mabuti nilang tupdin at gawin suungin. Sapagkat siya ng Ama, gantimpalay, alay niya. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? O sulong, yaong mga sinambit na yaon, pag-aralan nyo at memoryahin, Google kayo ng oras. At kung mahina pa kayo sa memorya, ulit-ulitin ninyo, hindi nyo mabubuong mapag-aralan yan. Subalit, si Constancia at maging sino mang ginagamit nakapagbibigkas ng marapat na hindi Google ng utak. Sapagkat, luluwal sa bibig mo, daratal sa isip mo, hindi mahihirapan, utak na taglay mo. Kaya't kapag ang salitang banalang namumutawi sa inyo, walang utak na mapapagal kayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, yaon ang patutong, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, kapayapaan at kapanatagan, kung ako man din ang sa inyo, liwanag na taglay. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang tunay na pagmamahal, nakikita't di nakikitang minamahal, di nagbabago damdamin yan. Sapagkat naroroon na yun buhay na sa kalooban. Kaya't kapag buhay ang pagmamahalan, malayo man ang sinumang nagmamahalan, malapit ang puso nila sa isa't isa, kaya't magkaniig pa rin sila sa Espiritu ng Ama. Mga mahal, kung madarama nyo lamang ang tunay na pag-ibig, kahit malayo ang kapwa nyo, magiging matapat pa rin kayo. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam,
Nekkarabanehanam. Yaw na nga ang patuto ng Ama. Hindi nyo man siya nakikita at malayo man sa tingin nyo at wala siyang mabanaag kayong mga mata para sa Kanya. Tandaan ninyo, ang pag-ibig niya ay buhay na buhay sa lahat at di mamamatay. Nekkarabanehanam, nekkarabanehanam, nekkarabanehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. Kung minsan, kung hindi mo kayang tanto, hindi mo masusuri, masasaktan ka lamang. Ngunit kapag nabaybay niyo ang istorya ng kasulatan at nagliwanag ang inyong unawa, nakaunawa kayo pawa, hindi na kayo masasaktat, mahirapan ang kalooban. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, ang Kristo, nabaybay sa kasulatan, mismo kapatid na turingan ay di pinagtiwalaan. Kaya, kung magbibilang tao ka, masusuri mo ang totoo na damdamin mo sandali lang. Sapagkat, hindi mo alam kung yung pumapasok na damdamin na yon sa Diyos pa kaya ito o sa sarili mo na lang. Subalit ang Espiritu, suring-suri niya kung Espiritu ng Ama at Espiritu ng Isa ang damdamin nagahari sa mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapalad ang nagkakaisa at nagmamahalan dahil mahal na mahal ng Ama sila. Kaya mula kay Timoteo sa ikalawang sulat ni San Pablo sa kanya, ibabaling nila sa mga gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa alamatang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tubdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Buhay ba ang Ama? At siya ang ginagawa ng mga tungkulin nila ay tinanggap ay kaiba. Sapagkat habang tinutupad nila ang tungkulin mula sa Ama, ang Ama naman ang nagpapatupad at nagbibigay kagalakan, kasiya at kakontentuhan. Kaya't may kakayahan silang tupdin gawin ang kanilang ginagampanan. Sapagkat kung ganang pagkatao, walang may kakayahang gawin niyaong magpakabuti. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Sa buhay ng tao, ikaw ang humubog ng mabuti at marapat upang ito'y kamtin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Kaya't kay palad ng sa'yo'y totoo. Oh, Ama, ikaw labang tuwina, ang liwanag na walang matayan. Kaya't sa isang iglap na nasa mong tuptin, tao ay mahawi kanyang dilim. Maghahari ikaw kapag ikaw ang kinamtan, taglay na dilim ito'y mapaparang. O Ama, tanging sa'yo lamang ang lahat ng mabuti't kabanalan.
kaya't kung ikaw ang siyang makakamtan, magbabago lahat ay pan. O Ama, ikaw ang buhay, ikaw ang lakas at tibay katatagan. Kaya't bawat saglit, ikaw ang manahan. Sa isip at damdamin, ikaw ang dumatal. Upang sa iyong paglingap, sila'y makadama. Sa taong sa iyo'y tatanggap. Dakila ka, o aking Ama, lahat ng sandali ikaw lamang ang siyang may kakayahan, tunay na kapangyarihan, gumawa ng imposible at maging posible yan, pagkat gayon nga ang taglay mo, kapangyarihang walang mali, pagkat ang ikaw ang buhay at sigla ng tao. Nekkarameneya hadam, nekkarameneya hadam, nekkarameneya anam. Buhay bang Ama? May mga taong malihim sa kanilang ginagawa na mabuti naman ito at pawang nakabubuti kahit sa kapwa. Subalit may taong lihim na ginagawa, pagkakamalit kasalanan, hindi kayang isiwalat, hindi kayang ibigkas. Alin kayang mas mainam? Ang nagtatago ng lihim niyang ginagawang mabuti o ang ginagawa niyang masama? Mga minamahal, walang hindi batid ang Ama, kaya't anumang lihim niyo sa damdamit kalooban, isipan niyo. Talastas tarok niya, lilirip niya, kaya't mas mainam, ihayag niyo sa Kanya at isuko ang sarili niyo, siyang mangungunat maghahari, malulubos ang galak niyo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Pamigay mo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, mahirap sundin, paniwalaan, tanggapin. Yung alam mong may magagawa sa iyo ang Ama. Yamang hindi mo naman siya pinagtitiwala at pinaniniwalaan. Subalit kay gaan mong tanggapin, paniwalaan kapag siya'y dinamamot na damamot, alam mong buhay siya sa buhay mo. Yaon na nga ang pawang katotohanan, kaya't may mga nagbabata, nababata nila kahit anong kwento at salita ng kapwa-tao. Sapagkat alam na alam ng Ama kung sino lahat ang mga totoong anak niya. Kaya ang mga nakikipagtotoo, totoong tapat sa Kanya, kahit anong wika ng kapwa-tao, tahimik pa rin sila. Sapagkat alam nila, may Diyos Amang kilala at nakikita kung sino ang mga kapwa-tao nila. Ngunit, hindi nila batid kung kailan tatalaga para singilin sila. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bilang isang magulang ka, ano ba ang pangarap mo sa pamilya mo? Ano ba ang gusto mo sa mga anak mo? Di ba napakaganda kung may pangarap ka at mapagmahal kang magulang? Subalit alalahanin mo, kung ikaw na magulang may pangarap ka sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, lalo tigit ang Diyos na paglilingkuran mo. Kaya magpakatotoo ka sa Kanya, kahit ano pang sabihin ng kapwa-tao mo, basta totoo tapat ka, ba't masasaktan ka? Buhay ba ang Ama? Sapagkat alam mo, ang anumang kayang gawin ng tao, higit na kaya ng Ama. Sapagkat alam mo, anuman ang sinabi ng kapwa mo, narinig niya sa dilim kahit sa liwanag. Sapagkat walang malilihim. Kaya kayong lahat, kung gusto nyong maging matwid at sa abay makakilala, huwag kayong palingalinga para ang tengay ibaling sa kaliwat kanan ng makinig kanino man. Bagkus siyang pakinggan nyo at diretsong tupdin kung anong aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan. Kapag ang puso nyo'y totoo na sa Ama, mararamdaman nyo kung paano lingapin kayo. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Ay,
Ay, kay buti ng Panginoon. Ano po? Kapag hindi ka pinapawisan, dapat mag-isip ka kung paano ka papawisan. Dapat gawin mo kung paano ka pawisan. Kung hindi mo alam na hindi tama ang hindi pinapawisan, ikaw naman sarap na sarap kang nakapaypay pa, ayaw mong pawisan. Kapag sumikal na yung mga toxic waste mo na yan na hindi na lumalabas, hanap mo na kung paano ka nagagaling. Dapat, hindi pa yung dumadatal, hanapin mo na ang kagalingan. Unahin mong hanapin, Diyos mong walang maliw na magpapalakas sa iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos ang maay pakinggan. Dakila at walang kapantay, paghahari niya'y walang kamatayan, sa Kanya nyo ilagak inyong buhay, kayo'y masisiyahan ng kalooban. Totoong hindi kayo maring mabuhay nang walang mapagdadaanan. Iyaon ng patotoo sa inyong pagtitibay, kaya kayo'y na may magalak na lubusan. Manalig kayo't magtiwalang lubos sa bawat inyong mga dinaranas. Ama ang sa inyo'y magbibigay laya, hintayin lamang ang inyong mga takda. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Walang lakas kayo't walang tibay, kapag ang nanahan, kaguluhan, kalituhan ang inyong mga kaisipan, mahihirapan kayong mapanatag ang loob, kaya't sa inyo ay maging marapat, Ama ang sa inyo ay matanggap, upang bawat araw at gabi man, isipan ninyo'y kanyang hahawakan. Liliwanag kayo't matatanglawan, unawa sa inyo'y kanyang ibibigay, lalawak ang sa inyo'y pangunawa, kaya't di makitid ang inyong unawa, kaya't sa bawat araw at gabi man, sisidlan kayo ng galak at tibay, sa kalooban do'y mananahan, mararamdaman ang kasiyahan. Kapag nakontento ka na sa iyong buhay, araw at gabi man ika'y magagalak, patnubay ng Ama sa'yo'y makakamtan, damang-dama mo sa iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya. Sino nga ba ang taong di marunong malungkot? Sino nga ba ang taong di marunong magalit? Sino nga ba ang taong hindi marunong mainis? Lahat po na ito ay kayang mangyari sa tao at nangyayari ito. Lamang may Diyos na nagpipigil at titimpi ng iyong sarili, nang sabi niya, kung ako'y nasa iyo, magagawa kong tutulan lahat ng di mabuti sa iyong katawan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong paghariin sa isip at damdamin, yaong kaukulang kalooban ng Ama, upang yaon ang sumibol at patuloy na mabuhay at madaman niyong siya'y mapagmahal. Umayo kayo sa liwanag ng buhay. Tayo na po, mga minamahal. May bukas pa.